Okay, magandang araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay magtatalakay ng aralin para sa ikawalong linggo. Medyo na-late lang tayo dahil sa nagdaang bagyong Ulysses, ano? Pero gayunpaman, samantalahin pa rin natin yung panahon para tayo ay matuto sa pamamagitan ng maikling paliwanag at lecture na ito. Ngayon, bigyan pansin natin ang paksang aralin natin para sa week 8. Ang paksa natin ay may kinalaman sa paggamit ng wikang Filipino. Sa totoo lang, dun sa module natin sa Filipino, dalawa ang paksang aralin para sa week 8. Pero kunin muna natin yung una, paggamit ng wikang Filipino. Ano ang inaasahan sa mga mag-aaral sa araling ito? Una, nakapagbabahagi ng mga video clip ang mga mag-aaral na kanilang napanood. Letter B, nakakakuha ng impormasyon ukol sa kultura at tradisyon sa Calabarzon gamit ang social media. Mamaya malalaman natin bakit mahalaga na yung mga mag-aaral natin ay makakuha ng impormasyon tungkol sa kultura at tradisyon sa Calabarzon gamit ang social media, particular na yung YouTube. Papaliwanag natin yun mamaya at malaki ang kaugnayan nun sa kanilang gagawing output para sa proyektong panturismo. Ang ating layunin para sa araw na ito ay kaugnay ng ating pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o yung tinatawag natin sa English sa most essential learning competency. Naibabahagi ang isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na maaaring magamit. Ngayon, yung pagbabahagi ng isang halimbawa na napanood, gagawin nyo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang napanood. Ano yung kanilang nakuhang mga mahalagang impormasyon mula dun sa nakuha nilang maikling video clip. Ngayon, para simulan ang araling ito, bigyang pansin ang mga sumusunod sa larawan. Kung napapanood ito ng aking mga mag-aaral, ito yung tanong. Familiar ba kayo sa mga icon na inyong nakikita sa screen? Ilan dito sa mga app na ito ang inyong nagamit na? Marahil mayroon sa inyo na may Twitter account. Para sa gayon ay makapag-share kayo ng inyong mga hugot o saloobin sa pamamagitan ng Twitter o ng inyong mga tweet. Kung meron kayong mga magagandang larawan, maaari nyo rin ibahagi ito sa pamamagitan ng Instagram. O kaya naman, mas nagiging mabilis ang ating pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, kaklase, at maging sa aming mga guro sa pamamagitan ng tinatawag nating messenger katulad dito. At ang isa sa pinakamadalas nating gamitin na social media o app ay ang YouTube. Marami tayong natututunan sa panonood ng mga video rito. Halimbawa, gusto mo mag-aral maggitara, pwede kang matuto sa pamamagitan ng YouTube. Gusto mo matutong mag-bake, gusto mo matutong magluto ng adobo, pwede mong panoorin yon sa mga video tutorial na naka-upload sa YouTube na yon. At kapag sumusubscribe tayo sa isang channel, inaabangan natin yung mga bagong upload na video na meron tayong mapakikinabangan. Bakit natin binanggit ang mga app na yan? Pagpatuloy natin yung lecture. Hindi natin may kakaila na tayo ay nasa information age, na kung saan mabilis tayong makakuha ng mga mahalagang impormasyon gamit ang internet o ang data natin. Kaya dahil diyan, isang matalinong kasanayan ang pagsusuri at pangangalap o pag-iipon ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya. Kung tutuusin, mas maaluan ang pagkuha ng impormasyon ngayon kaysa noon. Kung gusto mong matuto, makakuha ng mahalagang impormasyon, kailangan mo pang magsadya sa mga silidaklatan o library. At kailangan mo maghanap ng mga magagandang referensya na mapagkukunan mo ng impormasyon. Pero ngayon, hindi na. Basta may data ka lang, i-search mo lang sa Google, magpa-pop up sa iyo yung mga website na pwede mo mapagkunan ng impormasyon. At hindi lang yan. Palasak ngayon o laganap sa ngayon ang paggamit ng YouTube o YouTube. Ito ay hindi lamang sangay ng teknolohiya na pwede mong makuna ng impormasyon. Isa rin itong magandang plataforma
o platform para sa pag-aaral. Kung titingnan nyo yung mga upload sa YouTube, marami na kayong makukuha ng mahalagang impormasyon. May assignment kayo sa math, nahirapan kayong isolve ang isang math problem, pwede nyo i-search yun sa pamamagitan ng YouTube. May assignment kayo sa science, iba't ibang paksa roon, pwede nyo rin i-search para makakuha kayo ng impormasyon. Kaya malaki may tutulong na paggamit ng YouTube sa inyong pag-aaral ngayon. Sa pagpapatuloy, napakahalaga ng konteksto para sa lahat ng video na naka-upload sa YouTube. Ngunit, particular itong mahalaga kapag nagpo-post ang graphic na content. Ano ba yung graphic na content na tinutukoy natin? Pwedeng ito'y animation, ito man ay pwedeng kumatawan din sa mga still images o photos, o kaya naman ay moving na video. Kapag mayroong ganoon, may nakikita tayo mga graphic content, mga visual arts sa isang video, mahalaga dun yung paggamit ng konteksto o yung content na pwedeng inirarate o isinasalaysay na nagsasalita. Sa mga dumadaang makabagong teknolohiya, dumadarami na rin ang kahalagahang naiaambag nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gusto mong matuto magluto ng isang simpleng putahe? Pwede mong i-search sa YouTube para malaman mo ang sunod-sunod na akbang kung maano mo yung gagawin. Pansinin natin na ang social media ay hindi may kakailan na produkto ng makabagong teknolohiya. Kaya masasabi natin na yung social media pwedeng magkaroon ng epekto sa paghubog sa ugali at kaisipan ng bawat tao. Bakit natin nasabi yon? Halimbawa, maaaring sa ating pagsubaybay sa mga post sa social media katulad ng Facebook, may makikita tayo mga post doon na pwedeng magpalakas o magpahina ng positibong pananaw ng mga mag-aaral. Marahil sariwa pa sa isip nyo yung tinatawag na sunog module challenge. Susunugin yung module at merong isang naglakas loob na kabataan na ipakita yung pagsusunog ng module. Kung ikaw ay isang mag-aaral na may tinong nag-aaral at masipag mag-aral, isipin mo yon na hindi mo kayang gawin ang bagay na yon dahil ito ay pagpapakita ng kawalang paggalang sa mga guro na nagpapakahirap sa pagpiprint ng module. Kung ikaw naman ay isang mag-aaral lang, basta lang makapasa, okay lang sa'yo, kahit wala kang ginagawa, maaaring iisipin mo na karapat dapat sunugin ng module. Kaya depende sa iyong pananaw sa buhay, pwede itong maka-impluwensya sa iyong pag-iisip kung paano mo gagawin ang isang bagay salig sa napakikita mo at napapanood sa mga social media. Kaya malaking epekto nito sa paghubog na iyong pagkatao. Halimbawa, kung ang lagi mong isi-search sa YouTube o halimbawa sa social media, sa Facebook, ay tungkol sa maagang pakikipagligawan, walang ibang bukang bibig ikaw kundi ang tungkol sa pag-ibig. At maaaring makaapekto ito sa iyong interes at panahon na ginugugol sa iyong pag-aaral. Ngayon, bakit natin binibigyang pansin ang may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya, YouTube, at mga social media? Pansinin na ang module na ito ay nagbibigay ng kasanayan sa mga mag-aaral na makapagbahagi ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na pwedeng magamit sa pagunlad ng iyong pagkatuto, buhay at edukasyon. Kaya ngayon, sa ating pag-aaral sa Week 8 sa Filipino 7, gagamitin natin sa makabuluhang paraan ang mga social media at maging ang website ng YouTube para magamit natin to sa ating pag-aaral. Ngayon, ano lamang ang gagawin at sasagutan natin sa Week 8 sa paggamit ng wikang Filipino dun sa paksang yon? Pero kung titingnan nyo ang inyong module sa Filipino 7 sa pahina 36, dalawa lamang na learning task o gawain sa pagkatuto ang ipagagawa sa inyo. Hindi na ipagagawa, ulitin ko, hindi na ipagagawa sa inyo ang gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4. Sa pahina 36 ng Filipino 7 module, ang inyong gagawin lamang ay gawain sa pagkatuto bilang 5 at gawain sa pagkatuto bilang 6.
At ang dalawang learning task na ito ay magkaugnay. Talakayin natin kung ano ang gagawin nyo sa bawat isang learning task. Doon tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Ito ang panuto. Gawin ang mga sumusunod na panuto sa iyong kwaderno. Kaya yung learning task number 5, sa notebook ninyo gagawin. Unang akbang, pumili ng isang kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon. Kaya magpo-focus lang tayo mga anak sa Calabarzon. Pipili lang kayo ng isang kultura o tradisyon ng isang lugar sa Calabarzon. Halimbawa, kung ang napili ninyong kultura o tradisyon ay ang pagdiriwang ng Pahiyas Festival, kasama ito sa Calabarzon dahil ito ay sa bayan ng Lukban sa probinsya ng Quezon. O kung gusto niyo namang itampok ay kultura o tradisyon ng Nagkarlan, pwede nga bigyang pansin natin dito ay yung pagdiriwang ng Anak Alang Festival. Bahagi ito ng ating kultura o tradisyon sa ating bayan. Ito ang mungkahi ko. Para hindi kayo masyadong mahirapan sa gagawin yung pagsasaliksik, pwede kayong mag-focus na lang sa ating bayan sa Nagkarlan. Pero kung gusto niyo umalis sa ating bayan sa gagawin yung proyektong panturismo, pero sako pa rin ng Calabarzon, pwede kong ipagawa sa inyo yun. Basta, ang pipiliin nyo lang kultura o tradisyon ay isa sa mga lugar na matatagpuan natin sa Calabarzon. Ngayon, ano ang gagawin natin doon sa napili nating kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon? Ang gagawin natin, magre-research tayo ng isang video sa YouTube o iba pang website na pwede nyong magamit sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa napili nyong kultura o tradisyon. Yung napili nyong kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon, ise-search ninyo o ire-research ninyo gamit ang mga video sa YouTube. Ngayon, ano ang gagawin nyo dun sa nakuha nyong video sa YouTube? Ang gagawin nyo sa number 4, itatala nyo sa kwaderno ang mga impormasyong nakita o nakuha sa naturang video. Magte-take down notes kayo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon. Bakit nyo kailangan mag-take down ng mga mahalagang impormasyon? Magagamit niyon sa gagawin yung proyektong panturismo na babanggitin ko mamaya. Pero paano kung halimbawa wala kayong access sa internet, hindi nyo napanood ang video ito? Pansinin niyo yung isang option sa hakbang bilang 3. Pwede kayong humanap ng ibang sanggunian upang makahanap ng mahalaga o importanteng detalye o impormasyon. Tungkol pa rin sa kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon. Ngayon, yun na ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang 5 sa notebook lang. Mahalagang magawa nyo ito para maihanda kayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Kaya lang, meron lang ako ilang paalala. Kung titignan nyo yung module nyo, 2 ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Yung naunang binanggit ko kanina sa part E ay gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa part A, gawain sa pagkatuto bilang 5 rin na nakalagay. Anong gagawin natin? Pakisuyong baguhin ang gawain sa pagkatuto bilang 5, yung pangalawa. At paltan ito ng gawain sa pagkatuto bilang 6. So yung unang gawain sa pagkatuto bilang 5, okay yun, hindi nyo papaltan yon. Yung pangalawang gawain sa pagkatuto bilang 5, papaltan nyo yung number 5 ng number 6. Ikalawa, sa longpad gagawin ang pagsasagot ng gawain sa pagkatuto bilang 6. Ito ay para sa mga estudyanteng modular sa section ng Rizal, Alaminos, Pagsanhan, at Liliw. Samantala, ang mga mag-aaral sa 7 Nagkarla na modular at online at 7 Santa Cruz, magsasagot kayo sa Google Docs na makikita nyo sa Google Classroom. Ngayon, para masagutan nyo yung learning task number 6, kailangan yung gawin yung gawain sa pagkatuto bilang 5 sa inyong kwaderno o notebook. Ano naman ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang 6? Ito yon.
Gawain sa pagkatuto bilang 6. Yung 5, papalitan natin ng 6, ano? Ibahagi ang nasaliksik na impormasyon mula sa YouTube o iba pang sanggunian o website tungkol sa isang kultura o tradisyon ng lugar sa Calabarzon sa pamamagitan ng pagsulat sa isang malinis na papel o long pad para dun sa mga nabanggit kong section sa modular class. Pero sa mga nasa online, Google Docs ang inyong gagamitin. Gamitin ang graphic organizer sa pagbabahagi ng impormasyon. Para sa mga mag-aaral na modular class ng 7 Rizal, 7 Pagsanhan, 7 Louisiana, at 7 Alaminos, idodrawing nyo sa long pad ang graphic organizer at doon nyo ilalagay ang sagot. Example, sa kultura at tradisyon, ilalagay nyo sa loob dito, itong kahong ito, ano ba yung kultura o tradisyon na hinanap nyo o pinanood nyo? So, babagitin nyo sa maikli kung anong kultura yon o tradisyon. Pagkatapos, lugar sa Calabarzon. Dito sa bahaging ito, isusulat nyo saang lugar yon. Kaya maikli lang ang sagot nyo sa bahaging ito. Kumusta naman dun sa mga impormasyon, anong ilalagay natin dito? Ilalagay nyo rito, una, kung paano ginagawa ang kultura o tradisyong yon. Anong paghahanda yung ginagawa ng mga tao dun sa kanilang lugar. Pangatlo, ano ang dahilan bakit ginagawa nila yung kultura tradisyon na yon? Anong paniniwala nila hinggil dito? So, ilan yun sa mga mahalagang impormasyon na isasama ninyo sa graphic organizer na ito. Kaya yun lang yung sasagutan natin halos. Ang sasagutan nyo, gawain sa pagkatuto bilang 5 sa long pad. Kaya doon sa unang aralin sa week 8, ito lamang ang inyong sasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. At para masagutan yan, kailangan magawa nyo ang learning task o gawain sa pagkatuto bilang 5. Iwanan natin yon. Balikan natin, punta naman tayo dun sa pangalawang aralin para sa week 8 o ikawalang linggo. Paggamit ng wikang Filipino sa proyektong panturismo. Sa araling ito, pansinin natin ang mga inaasahan sa mga mag-aaral. Una, nasusuri ang ginamit na datos sa proyektong panturismo. Pangalawa, ito yung pinakamahalagang layunin, nakabubuo ng isang proyektong panturismo. Ano kayang proyektong panturismo yun na gagawin? Yamang nung isang linggo, nakagawa na kayo ng travel brochure at meron pang hindi nagpapasa ngayon, meron pang isang makatotohanang proyektong panturismo na gagawin nyo sa pangwakas na gawain. Ang mga layuning ito ay kaugnay ng ating pinakamahalagang kasanayang pampangkatuto o most essential learning competency. Ano yon? Nagagamit ang wasto at angkop ang wikang Filipino sa pagsasagawa ng isang makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Pansinin nyo, yung gagawin yung proyektong panturismo, hindi lamang basta proyektong panturismo. Binanggit dito ang mga pang-uring makatotohanan at mapanghikayat. Paano nyo magagawa na maging mapanghikayat yung proyektong panturismo nyo? Magagawa niyo yon sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng ating wika, ang wikang Filipino. Kaya pansinin natin ang susunod na slide. Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng iba't ibang aspeto sa isang bansa. Ang wikang pambansa ay nagiging isang malaking daan ng komunikasyon upang mapalago at mapagbuti ang takbo ng politikal, sosyologikal at maging ang economical na aspeto ng ating lipunan. Sa paggamit natin ng wikang Filipino sa mga transaksyon sa ekonomiya, mas magiging madali para sa mga mamamayang Pilipino ang manghikayat upang makisali sa pakikipagtalastasan at mga transaksyon sa loob ng ating ekonomiya. Ngayon, paliwanag natin itong bahaging ito. Totoo yung binanggit ng mga slide na inyong napakinggan hinggil dun sa ating wikang Filipino.
Napakahalaga nito sa transaksyon sa ekonomiya. Example, o bilang halimbawa, kapag gusto mong bumili ng isang produkto, inutusan ka ng nanay mo na bumili sa tindahan, anong wikang ginagamit mo? Walang masama sa paggamit ng wikang Ingles. At madalas sa ginagamit natin ang wikang ito para sa pakikipagtalastasan, lalo na sa subject natin sa English. At napakahalaga na pag-aralan natin ang ikalawang wikang ito. Gayunpaman, sa araw-araw natin pakikipag-usap, sa simpleng pagbili natin ng suka sa tindahan, para magkaintindihan tayo ng tindera, magkaintindihan tayo kasama yung tindera, napakahalaga ng paggamit natin ng sarili nating wika. Kung ikaw ay isang negosyante, para makaakit ka ng isang parokyano o mamimili, mas gugustuhin mo na gumamit ng sariling wika para mabilis mo silang mahikayat. Bakit? Kapag ang gamit natin yung sarili nating wika, ika nga, nagiging mas mabilis na maintindihan ito ng ating kausap o ng sino man na makaririnig ng ating pahayag. Kaya mahalaga yon sa transaksyon sa loob ng ating ekonomiya. Kumusta naman sa lipunan? Napakahalaga ng sariling wika natin sa ating lipunan. Ginagamit natin to para makapagpahayag tayo ng damdamin at kaisipan. Kaugnay nito, ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaroon at mabuklod ang mga mamamayan nito. Ang sariling wika natin ang isa sa mga bagay na kumikilala sa isang lahi. Kung ano sila, saan sila nagmula, kung sino sila at ano ang kanilang kaibahan sa ibang lahi. Kaya masasabi natin, yung pambansang wika natin, yung wikang Filipino natin, nagsisilbing buklod ito o bigkis ng pagkakaisa. Kung paanong ang isang walis, para ito ay magamit mo ng maayos, mabigkis ito, gumagamit tayo ng panali o pambigkis dito. Sa katulad ng paraan, para mapagkaisa tayo mga Pilipino, mabilis tayong magkaintindihan, ang susi para magawa yon ay ang paggamit ng ating pambansang wika o wikang Filipino. Sa pamamagitan ng ating sariling wika, nagiging mabilis din na matukoy ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Kung ano tayo, kung saan lahi tayo galing, at kung ano ang pagkakaiba natin sa ibang mga lahi. Bakit natin pinag-uusapan ang mga puntong yan? Pansinin natin ang binabanggit ng sumunod na slide. Sa module na ito, mahuhubog ang ating kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino upang maisagawa ang isang makatotohanan at mapangikayat na proyektong panturismo. Kaya yung gagawin yung proyektong panturismo, magpo-focus tayo sa paggamit ng ating pambansang wika, ang wikang Filipino. Anong gawain sa pagkatuto ang isasagawa natin sa ikalawang set ng mga learning tasks sa week 8? Bueno, kung titignan nyo ang inyong Filipino module sa pahina 38, makikita nyo ron na mayroong gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 3. Pero hindi yun ipagagawa sa inyo. Ang ipagagawa na lang sa inyo ay ang gawain sa pagkatuto bilang 4 at gawain sa pagkatuto bilang 5. Dahil magagamit nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 4 para magawa nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 5. At yung mga naunang gawain sa pagkatuto kanina, gawain sa pagkatuto bilang 5 at 6, doon sa naunang set ng mga learning tasks, sa paggamit ng wikang Filipino, magagamit nyo rin yon sa ating gagawing proyektong panturismo. Ngayon, anong gawain ang isasagawa natin sa gawain sa pagkatuto bilang 4? Ito ang panuto. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, kailangan yung bumuo ng tagline o slogan na nakasulat sa Filipino at gagamitin sa pagbuo ng proyektong panturismo. Yung gagawin yung tagline, mamaya papakita ko yung example, ay isusulat nyo lang sa inyong notebook, hindi na sa long pad. Ayun, para mangyaring magawa nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 4, meron pala kayong dapat munang gawin. Una, kailangan makapili na kayo ng isang lugar sa Calabarzon
na nais mong palaganapin o i-promote. Anong ipopromote natin dun sa lugar na yon sa Calabarzon? Yung turismo. Kaya para maging mabilis sa inyo kung ano yung mga lugar na yon, dapat pamilyar kayo sa mga probinsya na sakop ng rehiyon ng Calabarzon. Kasama rito yung Cavite, ang probinsya natin, Laguna, ang probinsya ng Batangas, ang probinsya ng Rizal, at ang probinsya ng Quezon. Ngayon, mga probinsya yan. Bawat probinsyang yan, merong mga bayan. Halimbawa, sa Cavite may mga bayan, sa Laguna ganun din, sa Batangas ganun din sa Rizal at sa Quezon. Pwede kayong pumili ng isang bayan o lugar sa alinmang probinsyang binanggit natin na sakop ng Calabarzon na gusto nyong palaganapin o i-promote ang turismo. Pero katulad ng binanggit ko kanina, kung gusto niyo hindi kayo masyadong mahirapan, mag-focus tayo sa sarili nating bayan, sa bayan natin sa Nagcarlan. Ayun, kung nakapili na tayo ng isang lugar sa Calabarzon na gusto mong i-promote ang turismo, ito ang susunod na hakbang, yung gawain sa pagkatuto bilang 4. Anong gagawin? Bubuo kayo ng tagline na nakasulat sa Filipino. At yung tagline na yon ang magiging title ng inyong proyektong panturismo. Okay, yung ginawa nyo tagline, isusulat nyo muna sa notebook nyo para hindi nyo malimutan. Balikan natin kung ano yung tagline. Katulad ng binanggit ko kanina, pag sinabi nating tagline, ito ay tumutukoy sa mga pananalita o slogan para i-promote ang turismo o produkto. Ngayon, magkaroon tayo ng halimbawa ng mga tagline na ginamit bilang slogan. Halimbawa, yung unang halimbawa natin ng tagline na slogan, Bayan ng Nagcarlan, bayan ni Ana ka lang. Tara sa liliw, ikaw ay maaaliw. Lukban, bayan ng kagandahan. Pagsanhan, laging pinapasyalan. Meron kayong mapapansin dun sa example na tagline na ginawa ko. Pansinin niyo yung unang parirala, bayan na Nagcarlan. Ikalawang parirala, bayan ni Ana ka lang. May rhyming. Nagcarlan, Ana ka lang. Sa una, dito sa pangalawang example, tara sa liliw, ikaw ay maaaliw. Yung unang parirala, tara sa liliw. Pangalawang parirala, ikaw ay maaaliw. Magka-rhyme ang salitang liliw at maaaliw. Magkatsintunog sila. Lukban, unang salita, parirala. Bayan ng kagandahan. Magka-rhyme ang lukban at ang kagandahan. Pagsanhan, laging pinapasyalan. Magka-rhyme ang pagsanhan at ang salitang pinapasyalan. Ano yung puntong gusto nating palitawin? Ba't nating sinuri yung mga halimbawa o mga bahaging yon ng tagline o slogan? Sa pagbuo ng slogan o tagline, isa sa mga mungkahi, kung ayaw nyong mahirapan sa pagbuo ng tagline, pwedeng ito ay magka-rhyme at maikli lang yung slogan na gagawin natin. Katulad ng halimbawang nakita nyo, bayan na Nagcarlan, bayan ni Ana ka lang. Tara sa liliw, ikaw ay maaaliw. Lukban, bayan ng kagandahan. Pagsanhan, laging pinapasyalan. At iba pang halimbawa ng tagline, halimbawa, karaniwan na sa mga laban sa sports, Laguna, laging una. Type natin bilang halimbawa ng tagline. Laguna, laging una. So, ito ay isang halimbawa pa rin ang tinatawag nating tagline. Kaya ganyan yung gagawin ninyo na tagline bilang pamagat ng gagawin yung proyektong panturismo. Next. Sir, ano po ba yung proyektong panturismo ang gagawin namin? Ito na. Doon tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumawa ng isang poster. So, ang inyong gagawing proyektong panturismo ay poster. Poster ng ano? Poster bilang isang proyektong panturismo. Pumili ng isang lugar sa Calabarzon na nais mong palaganapin o i-promote. Kung nakapili ka na kanina ng isang lugar sa Calabarzon na gusto mong palaganapin o i-promote, pwedeng yun na mismo yung iyong gawa ng poster. Ngayon, ang tanong, ano ba yung poster na gagawin nyo bilang proyektong panturismo? Magkaroon tayo ng example. Kunin yung example itong ginawa ko.
Ang ginawa kong poster ay nagtatampok ng mga magagandang pasyalan sa bayan natin sa Nagcarlan. Katulad ditong nakikita nyo sa kaliwa, sa taas, yung Korea sa Barangay Palina. Yung nasa tabi nito sa kanan ay Villa Gregoria. Dito sa gawing kaliwa ibaba, Punga Falls. Sa gawing kanan ibaba ay ang Yambu Lake. At sa pinakasentro o gitna ay ang pinakasikat na pasyalan sa ating bayan, ang underground cemetery. Gagawa kayo ng poster ng isang lugar sa Calabarzon na nagtatampok ng turismo. Kung hindi man lugar, pwedeng ipakita nyo yung kanilang kultura o kaugalian na napanood nyo sa YouTube na pwede nyo i-search sa Google. Tanong, sir, saan po kami makakakuha ng picture ng mga lugar na gusto naming itampok sa isang lugar o bayan? Maraming picture sa Google na pwede nyong gamitin sa gagawin nyong poster ng turismo. At katulad ng makikita ninyo dito sa halimbawa natin, meron itong tagline. Hindi nga lang magka-rhyme yung ginawa kong tagline, ano? Maikling pariralang tagline. Kay ganda dine sa Nagcarlan. Sa pang-example, ganun pa rin yung mga lugar. Baling saya, dine sa Nagcarlan. Yun yung ginawa kong pamagat ng tagline dun sa ating poster. Kaya ganyan yung example ng gagawin yung poster na nagsusulong ng turismo sa isang lugar sa Calabarzon. Pwede nyo gamiting pattern yung ginawa kong ito. Ito. Pwedeng ganito yung gawin yung poster. May mga lugar. Kung gusto nyo madaming lugar sa isang madaming lugar sa isang particular na bayan na itinatampok nyo, okay lang. Pwede nyo gawin yon. Basta ang gagawin nyo, pumili kayo ng isang lugar. Halimbawa, bayan ng Nagcarlan. Kung bayan ng Nagcarlan lang, edi maglagay ka ng picture ng mga lugar na matatagpuan sa Nagcarlan. Huwag kang maglalagay ng isang lugar na hindi naman matatagpuan sa Nagcarlan. Halimbawa, ang gusto mong isulong na turismo ay Nagcarlan. Inilagay mo rito yung Korea, nilagay mo rito yung Korea sa Palina, nilagay mo rito yung Bunga Falls, yung Yambu Lake, yung Villa Gregoria. Pero ang nilagay mo sa sentro, hindi underground. Ang nilagay mo, Tayak. Hindi yun bahagi ng Nagcarlan. Pwede sanang mangyari yon kung ang ipinopromote mo ay ang probinsya ng Laguna. Dahil yung Rizal, yung Tayak Hill, yung underground, sakop yun ng lalawigan ng Laguna. Okay lang sana kung nakapokus ka sa Laguna. Kaya yun lang yung gusto nating itawag pansin o idiin. Ano? Ngayon, paano kayo makakakuha ng 20 points bilang pinakamataas sa puntos? Bigyan pansin natin ng rubrics o pamantayan. Una, yung nilalaman na content natin. Ito ay 4 points. Basta yung nilalaman natin, nagsusulong ng turismo. Dun sa makikita nyo, dun sa gagawin yung poster. Letter B, kaangkupan ng impormasyon. 4 na puntos. Letter C, wastong gramatika, pagbabaybay, wastong gamit ng malaking titik at bantas. 4 na puntos. Letter D, kaayusan ng larawan at disenyo. Siyempre, yung gagawin yung poster, dapat may mga larawan katulad ng halimbawa, example na pinakita ko. 4 points po yun. At yung letter E, kabuwang impresyon. Dapat ang mabuong impresyon, nakakaaliw, nakapupukaw ng pansin, at nakakahalinang pasyalan ng lugar na yon, 4 points. So, ang kabuwang punto sa dapat yung makuha sa gagawin nating gawain sa pagkatuto ay 20 points. Tanong, paano nyo gagawin ng poster? Meron kayong ilang pagpipilian. Sa mga nais na gumuhit o may talento sa pagguhit, pwede nyo gawin ang poster ng turismo gamit ang short bond paper. Pwede nyo i-drawing ang poster at yung tagline o slogan na pinakapamagat ng inyong poster ay magandang lettering. Number 2, kung gusto mo naman na mas mabilis ang paggawa, hindi masyadong mabusisi, pwede kang gumamit ng app na PhotoGrid na nadadownload sa Google Play Store.
Yung photogrid, mas mabilis gumamit o gumawa rito ng poster ng turismo. Kung ito yung gagamitin natin. Dahil pwede ka nang makapagsingit doon ng mga lettering o tagline o slogan bilang pamagat ng iyong poster. Ngayon, paano ang pagpapasa ng gagawin yung poster ng turismo? Doon tayo sa number 3. Kung magpapasa kayo ng poster na ginawa sa short bond paper, pwede nyo itong isubmit sa school, iwanan sa mga gwardiya, at sabihin ninyo na ito ay proyekto po namin kay Sir Adrian para ito ay may pasa sa akin. At ako na mismo ang kukuha sa school ng ginawa ninyong poster at huwag niyong kalimutan na lagyan ito ng inyong pangalan. Samantala, kung ang ginamit naman ninyo ay ang app na photogrid sa gagawin yung poster ng turismo, pwede nyo itong isend sa guro sa pamamagitan ng link sa Google Form na aking ibibigay sa ating mga group chat. Ngayon, yung learning task number 5 and 6, tinalakay natin kanina, ito yon. Doon sa unang topic sa week 8, ay doon sa mga kabilang sa section ng Rizal, Alaminos, Pagsanhan, at Louisiana, pwede nyo itong isumite, yung sagot nyo sa long pad, at isumite sa school mismo, kasabay nung ginawa ninyong poster. O kung hindi man nyo posible ito, pwede nyo picturean yung long pad para sa learning task number 6. Picturean nyo yung long pad na pinagsagutan nyo at isend sa akin kasabay ng pagsasubmit ninyo ng ginawa ninyong poster ng turismo. Kaya, dalawa yung ipapasa sa akin ng Section Rizal, Section Pagsanhan, Section Louisiana at Alaminos. Ano yung dalawang ipapasa nyo sa link? Una, ito, gawain sa pagkatuto bilang 6, yung may graphic organizer. At yung pangalawa ay ang inyong sinagutan, ginawang poster. Samantala, yung mga nasa science section, nagkarlan na modular at online, section Santa Cruz, itong gawain ito ay nasa Google Docs. Doon kayo magsasagot. At pwede nyong isubmit ang inyong gagawing poster sa link na makikita nyo sa Google Classroom. Para sa gayon, maging mabilis ang pagpoproseso ng inyong pagsasagot. Kailan ang deadline ng pagsasagot natin ng dalawang learning task na ito? So ito ay sasumitin ninyo, kailangan matanggap ko ito sa Disyembre 7 sa susunod na Lunes. Para sa gayon, ay mai-record natin, maitala ang inyong mga marka. So yun lang mga anak, ang nais kong ibahagi sa inyo na ilang mga paalala kung paano yung sasagutan yung mga learning tasks. Kaya binawasan natin yung learning task, sa dalawang set ng gawain o paksang aralin, tig-isang learning task na lang yung gagawin nyo. Yung dalawang natitira sa notebook nyo gagawin, pero yung ipapasa yung una sa long pad, yung pangalawa na gagawin yung poster ay sa bond paper nyo gagawin. Pero kung gagawa kayo sa photogrid, magbibigay ako ng link kung saan nyo pwedeng i-upload yung ginawa nyong poster. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig.